Halina Kristiyano at buong ligaya na tayo'y magpatuloy pa sa Belen. Ating dalawin ang batang manunubos, ating ngayong dalawin, ating ngayong dalawin, dalawin sambahin siya ang Panginoon. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumain niyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, kahit saan na mamalas ang tagumpay ng nagliligtas, sa araw na ito ipinagkaloob sa atin ang Ama ang kanyang pinakatakilang regalo, si Jesus, ang Diyos sa piling natin, ang ating tagapagligtas. Niyakap ni Jesus ang ating pagkatao nang tayo'y maihatid niya sa piling ng Ama sa langit. Sa ating pakikinig sa salita ng Diyos, pagtanggap ng komunyon at sa pakikipagkapwa-tao, naway matagpuan din natin ang sanggol na manunubos. Upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, aminin muna natin at pagsisihan ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, sa kaitaasan, papuri sa Diyos, at sa lupa'y kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, ibinagbubunyi ka namin, pinasasalamatan ka namin sa iyong dakilang angking kabutihan. Panginoong Diyos, Hari ng langit, Diyos amang makapangyarihan, sa lahat. Panginoong Jesucristo, bugtong na anak. Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, anak ng Ama. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng mundo, maawa ka sa amin, maawa ka. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng mundo, tanggapin mo ang aming
kahilingan, ikaw na naluklok sa kanan ng Ama. Sapagkat ikaw lamang ang banal at ang kataas-taasan. Ikaw lamang, O Jesucristo, ang Panginoon. Kasama ng Espiritu Santo sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, sa kaitaasan, papuri sa Diyos. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa iyong kagandahang loob kami iyong nilikha at sa iyong pagtatangkilik kami iyong pinadakila. Sa pagkakatawang tao ng iyong anak, kami iyong itinuring na hindi na iba sa iyo. Makapamuhay nawa kami bilang mga kapatid niya na totoong maipagkakapuri mo sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpas sa walang hanggan. Amen. Magsiupo po muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Magmula sa bundok, o kay gandang masdan, ng sugong dumarating upang ipahayag ang magandang balita ng kapayapaan. Ipapahayag niya ang tagumpay at sasabihin, Sion, ang Diyos mo ay hari. Narito, sisigaw ang nagbabantay, dahilan sa galak, sama-sama silang aawit. Makikita nila ang Panginoon sa Sion ay babalik. Magsiawit kayo, mga guhong muog nitong Jerusalem, pagkat ang hinirang ng Diyos na Panginoon ay kanyang inaliw. Tinubos na niya itong Jerusalem. Sa lahat ng bansa, ang kamay ng poon na tanda ng lakas ay makikita ng mga nilalang, at ang pagliligtas nitong ating Diyos tiyak na mahahayag. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Kahit saay namamalas, tagumpay ng nagliligtas. Kahit saay namamalas, tagumpay ng nagliligtas. Umawit ng bagong awit, at sa poon ay ialay, pagkat yaong ginawa niya ay kahanga-hangang tunay. Sa sariling lakas niya at taglay na kabanalan, walang hirap na natamo, yaong hangad na tagumpay. Kahit saay namamalas, tagumpay ng nagliligtas. Ang tagumpay niyang ito'y siya na rin ang naghayag. Sa harap ng mga bansay, nahayag ang pagliligtas. Ang pangako sa Israel, lubos niyang tinutupad. Kahit saay namamalas, tagumpay ng nagliligtas. Tapat siya sa kanila at ang pag-ibig niya ay wagas. Ang tagumpay ng ating Diyos kahit saan ay namalas. Magkaingay na may galak, yaong lahat sa daigdig. Ang poon ay buong galak na purihin sa pag-awit. Kahit saay namamalas, tagumpay ng nagliligtas. Sa saliw ng mga lira, iparinig yaong tugtog, at ang poon ay purihin ng tugtuging maalindog. Tugtugin din ang trompeta, nakasaliw ang tambuli, magkaingay sa harapan ng poon na ating hari. Kahit saay namamalas, tagumpay ng nagliligtas.
Pagbasa mula sa sulat sa mga Hebreo. Noong una, nagsalita ang Diyos sa ating mga ninuno sa iba't ibang panahon at sa iba't ibang paraan sa pamamagitan ng mga propeta. Ngunit ngayon, siya'y nagsalita sa atin sa pamamagitan ng kanyang anak. Sa pamamagitan ng anak ay nilikha ng Diyos ang sansinukob at siya ang itinalaga na magmamay-ari ng lahat ng bagay. Ang anak ang maningning na sinag ng Diyos, sapagkat kung ano ang Diyos ay gayon din ang anak. Siya ang nag-iingat sa sansinukob sa pamamagitan ng kanyang makapangyarihang salita. Pagkatapos niyang linisin tayo sa ating mga kasalanan, siya'y lumuklok sa kanan ng Diyos, ang makapangyarihan sa lahat. At kung paanong higit na dihamak ang pangalang ibinigay ng Diyos sa anak, gayon din siya'y higit na dihamak sa mga anghel. Sapagkat hindi kailanman sinabi ng Diyos sa sinumang anghel, "Ikaw ang aking anak, ako ang iyong ama." Ni hindi rin niya sinabi sa kanino man sa mga anghel, "Ako'y magiging kanyang ama, at siya'y magiging anak ko." At nang susuguin na ng Diyos ang kanyang bugtong na anak sa sanlibutan, ay sinabi niya, dapat siyang sambahin ng lahat ng anghel ng Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat. Hallelujah, 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 hallelujah. Banal na araw sumikat, halina't sumambang lahat sa nanaok na liwanag. Hallelujah, 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 hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang simula ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Sa pasimula pa'y naroon na ang salita, kasama ng Diyos ang salita, at ang salita ay Diyos. Kasama na siya ng Diyos sa pasimula pa. Sa pamamagitan niya nilikha ang lahat ng bagay, at walang anumang nalikha ng hindi sa pamamagitan niya. Mula sa Kanya ang buhay, at ang buhay ay siyang ilaw ng sangkatauhan. Nagliliwanag sa kadiliman ang ilaw, at hindi ito kailanman nagapi ng kadiliman. Sinugo ng Diyos ang isang tao na nagngangalang Juan. Naparito siya upang magpatutuo tungkol sa ilaw, at manalig sa ilaw ang lahat dahil sa patutuo niya. Hindi siya ang ilaw, kundi naparito siya upang magpatutuo tungkol sa ilaw. Ang tunay na ilaw na tumatanglaw sa lahat ng tao ay dumarating sa sanlibutan. Nasa sanlibutan ang salita, nilikha ang sanlibutan sa pamamagitan niya, ngunit hindi siya nakilala ng sanlibutan. Naparito siya sa kanyang bayan, ngunit hindi siya tinanggap ng kanyang mga kababayan. Ngunit ang lahat ng tumatanggap at nananalig sa kanya ay pinagkalooban niya ng karapatang maging anak ng Diyos. Sila nga'y naging anak ng Diyos, hindi dahil sa sinilang sila ayon sa kalikasan,
nisapitan ng laman o sa kagagawa ng tao, ang pagiging anak nila ay buhat sa Diyos. Naging tao ang salita at siya'y naninirahan sa piling natin. Nakita namin ang kanyang kapangyarihan at kadakilaan, puspos ng pag-ibig at katapatan. Tinanggap niya mula sa Ama ang kapangyarihan at kadakilaang ito bilang bugtong na anak. Nagpatotoo si Juan tungkol sa kanya at ganito ang kanyang sigaw, siya ang tinutukoy ko ng aking sabihin, ang darating na kasunod ko'y higit sa akin, sapagkat siya na bago pa ako ipinanganak. Dahil sa siya ay puspos ng pag-ibig, tayong lahat ay tumanggap mula sa kanya ng abot-abot na kaloob, sapagkat ibinigay ang kautusan sa pamamagitan ni Moises. Ngunit ang pag-ibig at ang katotohanan ay dumating sa pamamagitan ni Jesucristo. Kailan may walang nakakakita sa Diyos, subalit ipinakikilala siya ng bugtong na anak. Siya ay Diyos na lubos na minamahal ng Ama. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo po muna ang lahat. Ang pasimula na nagmumula sa isang salita. Makapangyarihan po ang salita. Kaya nga po sa atin, meron tayong tinatawag at mataas ang ating ekspektasyon sa sinasabing palabra de honor. Ibig sabihin, kung ikaw ay magsasalita, kailangang merong laman at pangangatawanan. Tulad ng isang katawan, nagkakaroon at ito'y nagiging laman. Ang salita ay hindi lamang po ito'y binibigkas, ito'y makapangyarihan, simula't simula pa man. Nung sinabi ng Diyos na magkaroon ng ilaw, nagkaroon ng ilaw. Ibig sabihin, napangyari. Nung sinabi ng Diyos na magkaroon ng karagatan, kalangitan, at lupa na ito'y naipahiwalay sa isa't isa, ito'y napangyari. And that was beautiful. Nung sinabi ng Diyos na magkakaroon ng halaman, punong kahoy, mga hayop sa kalupaan, mga isda sa karagatan at sa tubig, at mga ibon sa impapawid, ito'y mapangyari. At ang lahat na pong ito, lahat ay nagiging ganap sa pamamagitan ng isang salita. Ang huwaran ng salitang ito ay ang ating Panginoong Jesucristo. Ibig sabihin mula sa salita, simula ng ating Panginoong Jesucristo, nagkaroon ng buhay ang lahat. Kung kaya nga, nagkaroon siya ng laman dahil ipinahayag ng Diyos ang kanyang pagka-Diyos sa pamamagitan ng kanyang anak. Mga kapatid, alam po nating tagapagligtas natin ang ating Panginoong Jesucristo. Pero bago pa po ang kaisipang ito ng pagliligtas, meron na pong tinatawag, ibig sabihin, na original grace. Merong grasyang nauna bago pa ang pagkakasala. At hindi po nagiging tao ang anak ng Diyos nang sa ating kahinaan at pagkakasala. God will reveal Himself. Bago pa po ang aklat na ito, bago pa po ang mga propetang pinadala noong una pa man, God revealed Himself. Sa papaanong paraan? Tingnan nyo na lang po ang kapaligiran. Kung papaanong lahat ng ito'y nilikha ng Diyos, ito'y pagpapahayag ng pagmamahal ng Diyos at kabutihan ng Diyos. Na ito'y nagiging ganap nang ipinanganak ang ating Panginoong Jesucristo
na tinanggap niya ang kondisyon ng ating pagkatao at ang lahat ng nakapalibot sa sanlibutan. Ito po ang ating tandaan. Festive tayo, nagpipiesta tayo sa kaarawan ng ating Panginoon si Kristo. Pinagdiriwang natin ang kanyang kapanganakan. And we are always be invited sa kaarawan na ito. But actually, good news is, God dwells in us. Na siya na mismo ang nagpakumbaba mula sa kanyang kaluwalhatian. Siya'y nakikiisa at tumira po sa atin, sa tahanang ito, ang mundong ito na nababalot sa pagkakasala. Tumira siya. At dito niya ipinagdiriwang ang kanyang kapanganakan. Now, we have to remember this again, sisters and brothers. Tayo po'y iniimbitahan na magdiwang sa panganakan ng ating Panginoon Kristo. Imagine po natin, nandoon ang birthday celebrant, nagbibigay pugay tayo, nagbibigay purit, sumasamba sa Kanya. Nakasentro ang ating buhay sa Kanya. Pero hindi natin nakikita ang lingid na nasisira natin ang Kanyang bahay. Ibig sabihin po, many times we focus ourselves to the humanity of our Lord Jesus Christ, pero nakakalimutan natin na kasama ng Kanyang pagkatao at pagkakaroon ng laman ay ang Kanyang ibang nilikha na nagmula ito sa Kanya. At dito siya nanirahan. Maatim po ba natin na tayo'y inanyahang tumira at nakibahagi sa Kanyang kapanganakan, nagdiwang at sisirain natin ang Kanyang pamamahay? Di po ba't itong nangyayari sa atin? Nalalapit na po ang kapistahan ng ating Panginoong Jesus Nazareno. At lagi pong tinitingnan, halimbawa, ng pagkatapos ng lahat ng pagpupugay at pagsamba, pag-alis ng mananampalatayang ito, naiwan ang kalat na basura. Ano pong ibig sabihin? Hindi lamang ang simbahang ito ang bahay ng Diyos, kundi ang buong sanlibutan, ito'y dahil nagmula sa ating Panginoon si Kristo. Siya ang huwaran at pinanggalingan na ito, na ibig sabihin, ang sanlibutan ay pamamahay ng Diyos. Huwag nating sirain habang tayo'y nagdiriwang sa Kanyang kapanganakan o sa anumang Kanyang kapistahan. Hindi po natin ito naiisip na ito po'y kasiraan ng ating sinasambang Diyos dahil mismo sa inaapakan nating Kanyang tahanan ay atin ding sinisira. Therefore, the challenge, sisters and brothers, for us, ano po ang pagkakasala nung ating nakakalimutan, nakakaligtaan na narito sa atin ang Diyos, pero hindi natin siya pinapansin. Kaya kung ano po ang kinahinatnan ng gagawang pagkakasala ng tao, ito po ay sa kadahilanang hindi natin siya naaalala at pinapansin na siya na ay nasa gitna ng ating buhay, wala tayong pakialam sa Kanya. Mismo ang Kanyang tahanan na hindi natin inaalagaan, ganun din sa naglikha nito, parang pinababayaan natin siya. So many times, tayo nagkakasala sa pamamagitan nito. So pinakahamon po sa atin, pinagdiriwang natin ang Kanyang kapanganakan, birthday, masaya po tayo. But we have to remember that we are in His house. At hindi lamang po yun na tayo sa Kanyang bahay, tayo po ay Kanyang tinubos
at ginawa kanyang mga anak. Kaya po tayong mananampalataya, tayo po ang magdadala nito. Tayo po ang magpapahayag nito. Tayo ang nagpapanatili ng simula't simula. Ito po'y magandang balita. Bakit? Dahil ng Diyos mismo, makapangyarihan, nagpapakumbaba at nagiging vulnerable. Ang mismong tagapaglikha ay nakikiisa sa kanyang nilikha. Wala pong kakaibang pagpapakumbaba ang ipinakita sa atin ng Diyos. How much more for us to respond na ang Diyos na siyang may-ari ng sannilikha, ng sansinukob, ng sanlibutan, nagpapakumbaba, tayo pa kaya? Another thing that we have to remember, sisters and brothers, we don't have investment in this world. Ano pang ating niambag? Wala po. Lahat ng ito, nung tayo'y ipinanganak, narito na po sa atin. At wala po tayong karapatan sirain ito. Bagkus, pagbutihin natin ang pangangalaga nito, sabay ng pangangalaga at pagpupuri natin sa pagdiriwang ng kapanganakan o pagkakaroon ng laman ng ating Panginoon Jesucristo na tinanggap din kung ano mang ating pagkatao. And that is the spirit of incarnation. That is the spirit of Christmas. Sabi nga po natin, araw-araw ang Pasko. Totoo po. Dahil ang Pasko ay isang proseso tulad ng ating Panginoon Jesucristo, simula sa pagdadalang tao, sa kanya ng ating mahal na Birheng Maria, sa kanyang kapanganakan, sa kanyang pagkabata hanggang sa kanyang paglaki, dumanas ang ating Panginoon Jesucristo, kaisa ng sanlibutan, siya ay nakikinig sa pangyayari ng sanlibutan, siya ay nakikinig sa hinaing ng mga tao, siya ay nag-oobserba. And this is supposed to be the dynamics for us Christians. That incarnation is always be to observe, to consult, and to see the events in our lives. Because yesterday is different from today, and we all know it would be different for tomorrow. But it's the same Christ who was yesterday, today, and tomorrow. Tayo po ang nagbabago-bago. Kung kaya totoong pagdiriwang ng Pasko, ng kapanganakan ng ating Panginoon Jesucristo, ay hahalawin din natin ang kaisipan ng Diyos na ito'y binitiwan ng kanyang salita at ito'y kanyang isinasagawa sa pamagitan ng kanyang bugtong na anak. Now for us, dapat po meron tayong palabra de honor. Kung anong ating sinasabi, ito'y magkakaroon ng laman sa buhay natin at ating kapwa. Magsitayo po ang lahat. Sumasampalataya ako sa Diyos samang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, isang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Magsiluhod po ang lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Maria ang Birhen. Pinagpakasakit ni magsitayo po ang lahat. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may ikatlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat.
Doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Minamahal kong mga kapatid, sa banal na araw na ito, dumulog tayo sa Ama na walang sawang lumilingap at tumutulong sa kanyang bayan. Sa bawat kahilingan ating tutugon, Panginoon, pagpalain mo ang iyong bayan. Panginoon, pagpalain mo ang iyong bayan. Para sa simbahan, patuloy nawa kaming maging saksi ng pagkakatawan tao ng anak mo, si Jesus, upang maramdaman ng buong daigdig ang kanyang presensya. Manalangin tayo. Panginoon, pagpalain mo ang iyong bayan. Para sa mga pinuno ng bansa, magkaisa nawa sila sa kanilang magagandang hangarin tungo sa pagkamit ng kapayapaan. Manalangin tayo. Panginoon, pagpalain mo ang iyong bayan. Para sa mga hindi kumikilala kay Jesus, masumpungan nawa nila ang liwanag na hatid ng maningning na bituin upang makilala nila ang anak mo, o Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, pagpalain mo ang iyong bayan. Para sa mga mag-anak, mamuhay nawa sila bilang mga Kristiyanong mayroong pagmamahal, kagalakan at kapayapaan. Manalangin tayo. Panginoon, pagpalain mo ang iyong bayan. Para sa mga mahihirap, masumpungan nawa nila ang pag-asa at kagalakang hatid ng tagapagligtas. Manalangin tayo. Panginoon, pagpalain mo ang iyong bayan. Ama, dinggin mo ang aming mga panalangin, gawin mong panahon ng pasasalamat, pagbabahagi na ng pagdiriwang namin ng Pasko ng pagsilang ng iyong anak at aming Panginoon, ngayon at magpas sa walang hanggan. Amen. Magsiupo po muna ang lahat. Ako ay isang batang pastol na patungo sa Belen. May dala na maiaalay kay Jesus sa sabsaban. Tayo na, sa Belen tayo na sa Belen. At doon kay sarap mag-awitan sa tabi ng sabsaban. Ako'y may dalang tinapay, alak na dulot ay lakas, sa amin ay magbibigay buhay. O Jesus na manliligtas, tayo na, sa Belen tayo na sa Belen. At doon kay sarap mag-awitan sa tabi ng sabsaban. Magsitayo ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid, upang paghain natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang paghahain ito ngayong dakilang kapistahan ng Pasko ng pagsilang ng iyong anak, ay iyong kalugdan bilang ganap na pagsamba at lubusang pakikipagkasundo namin sa iyo, sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaasa namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Sumilay sa amin ang pagkakataong makikipagpalitang handog sa iyo ngayon. Inako ng iyong maasahang anak
ang pagkatao naming alangan at hamak. Kahit kamatayan namin ay kanyang natikman upang kami makasalo sa buhay na walang hanggan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Lumuhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa aming magiging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya na tinabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan ihahandog para sa inyo." Ganyan din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Tumayo ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ang mga ginagawa namin ngayon ng pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magkasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francisco na aming Papa, ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagintapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Amen. Amen.
sa tagubilin ng nakagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kami ipaintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesus Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesus Kristo, sinabi mo sa iyo mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayin kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace, 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 peace. Kordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Narito mga kapatid, si Hesus Kristo ang maawaing kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad tayo nga na niyahang makibahagi sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ipagsanggalang nawa tayo ng katawan at dugo ni Kristo para sa buhay na walang hanggan. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen. Pagkasabi ng pari o ng lay minister na katawan ni Kristo, at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Sa sumilang na anak, siya ang kapayapaan, at Jesus ang pangalan. Gloria in excelsis Deo. In excelsis Deo. Sumambang lahat sa Diyos, tayong mahal ni Jesus, kasama ni Maria, purihin siya tuwina. Gloria in excelsis Deo. Gloria.
in excelsis Deo. Anghel aming narinig sa parang umaawit, mga bundok ang sambit, inuulit ang himig. Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. Bakit ba mga pastol at sukdulan ang saya? May balita bang hatid at awit nyo'y kay ganda? Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. Dun sa Bethlehem masdan ang sanggol sa sapsaban, siya ay ating sambahin, si Kristo na Diyos natin. Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. Announcement. Available pa rin po ang ating official na kalendaryo 2024. Maaari kayong magtungo sa Finance Office. Ang oras ng Finance Office ay ang mga sumusunod. Kapag Lunes hanggang Huwebes at Sabado, 8 a.m. to 5 p.m. Kapag Biyernes at Linggo, 5 a.m. to 8 p.m. Meron po tayong mga booth na malapit sa BPI Quezon Boulevard entrance at Cardinal Sin Building. Inihahandog po ng simbahan ng Quiapo ang opisyal na imahe ng Poong Jesus Nazareno. Ang medium size ay nagkakahalaga ng 1,000 pesos at ang large size ay nagkakahalaga ng 2,500 pesos. Ang mga ito po ay mabibili lamang sa ating Parish Finance Office. Ang malilikom po na pondo ay gagamitin sa pagsasaayos ng ating Adoration Chapel at Baptistry. Maraming salamat po. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo.
Ama naming mapagmahal, ipagkaloob mong ang sumilang ngayong tagapagligtas na nagdudulot sa amin ng muling pagsilang sa iyong angkan, ay sirinawang magkaloob ng muling pagkabuhay, kasama mo at ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Imuko kayo't hilingin ang pagpapala ng Diyos. Ang Diyos na umawi sa kadiliman noong nagkatawang tao ang anak niyang mahal at nagdulot ng liwanag sa banal na araw na ito, pakundangan sa kanyang pagsilang, ay siya nawang magtaboy sa dilim ng kasamaan at magpaningning sa liwanag ng kabutihan sa iyong kalooban ngayon at magpas sa walang hanggan. Amen. Ang Diyos na nagsugo ng anghel para ihatid ang magandang balita, ay siya nawang pumuspos sa inyo ng tuwa para maihatid sa tanan ang kanyang mabuting balita ngayon at magpas sa walang hanggan. Amen. Ang Diyos na nagugnay ng lupa sa kalangitan, ay siya nawang pumuspos sa inyo sa kapayapaan at kaluguran bilang mga katambal ng nasa langit niyang sambayanan, ngayon at magpas sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang pag-ibig at kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Ang Pasko ay sumapit, tayo ay magsiawit ng magagandang tinig, dahil sa Diyos ay pag-ibig. Nang si Kristo'y isilang, may tatlong hari nagsigalang, at ang bawat isa ay nagsipaghandog ng aming anak. Bagong taon ay magbagong buhay, nang lumigaya ang ating bayan. Tayo nagsikap upang makamtan natin ang kasaganaan. Tayo'y magsiawit habang ang mundo'y tahimik. Ang araw ay sumapit, ng sanggol na dulot ng langit. Tayo ay magmahalan, ating sundin ang gintong aral, at makuhat ngayon kahit hindi Pasko ay magbigaya. At makuhat ngayon kahit hindi Pasko ay magbigaya.